Paalala lang po, hindi po ako affiliated ng SSS. Ako ay simpleng mini vlogger na ang aking pinagtutuunan ng pansin ay kung paano makatulong sa ating mga kababayan na marami mga katanungan pero hindi masagot agad ng SSS dahil sa dami ng kanilang mga inaasikaso. Okay? Service, nandito po ulit tayo para magbigay ng kaunting tips or kaunting kaalaman na ayon din sa database or sa base ng SSS. Sa dami ng kanilang mga nire-replyan. Pero sa atin po ay nagre-research tayo at ito ay based din po sa kanilang information na nakukuha natin sa website nila mismo ni SSS. Ito na nga, yung katanungan po ni ma'am ay tungkol sa pag-update ng members data record kung saan hindi na po ngayon available sa portal ng SSS na makapag-submit ng documents. Ang bago na po uli nila ngayon na update, dati kasi pa pwede yun, yung una kong vlog, mini vlog na ginawa dito, ay tungkol kung paano mag-update ng ating members data record na pwede natin i-upload sa SSS portal. Pero ngayon, may bago ulit silang update at ito ay hindi na po available sa SSS portal. Sa halip po ay magbubukas pa rin tayo ng My SSS portal natin account. Pero doon po ay pupunta tayo sa members info natin, hanapin natin yung appointment, at doon tayo mag-set ng appointment, piliin natin yung date, kung anong araw tayo pupunta, kung anong oras, at doon natin isubmit yung kompletong mga papiles na complete filled out ang E4. So, kailangan hingi tayo sa branch ng E4 form. Ayan, i-fill up natin lahat nung nandun, kasama yung mga documents, ipa-xerox na natin, ihiwalay na po natin yung mga xerox at yung mga original, para pagdating ng SSS, kapag hiningi nila yung record ay maibibigay natin yung Xerox at the same time naman yung original ay maiiwan sa atin. Pero, hinihingi din kasi nila ang original kaya hindi natin pwedeng iwanan. So, kailangan yung Xerox ay nakahiwalay at ang original ay nakahiwalay at ipapakita lang natin yun sa authorized na tao ng SSS. So, yun lang po mga kaibigan. Hopefully, na nalinawan po kayo sa bagong update ng SSS kung saan ay hindi na talaga pwede yung E4 na mag-update doon at maglagay po or mag-upload ng mga documents. So, yun lang po mga kaibigan. Hopefully, makatulong po sa atin ang short video na to. At kung gusto nyo pa ng mga videos regarding sa government na kahit papano ay baka sakaling mabigyan natin yan, i-comment below nyo lang po sa ating comment section para magawan po natin yan ng mini revise at ma-research din po natin. Salamat!